Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, pahayag ito ni Secretary John Vic Rimulya na yun daw nangyari sa Indonesia at Nepal, hindi daw mangyayari sa Pilipinas. How sure? How confident are they na ang Pinoy hindi maubos ang pasensya? Okay. John Vic, kumpiyansang hindi tayo matutulad sa Nepal at Indonesia. Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hindi hahantong sa kaguluhan ang mga posibleng protesta laban sa korupsyon kaugnay ng flood control projects. Iginiit niyang ibang-iba raw ang mga Pilipino kumpara sa nangyaring kaguluhan sa Nepal at Indonesia. How sure? Ang mga Pilipino naman hindi ganyan. Even at worst, di tayo nanununog. Sa tingin ko, hindi tayo aabot. Ay, nako. Dagdag pa niya, mas lalala ang sitwasyon kung susupilin ang pagkilos ng taong bayan. Kailangang may outlet yan eh. The more you suppress it, the more it gets. So, hayaan na natin. So, anong assurance na ang Pinoy hindi hahantong sa kagaya ng Indonesia? Ano? Ha? Ito na. Magbasa tayo sa mga people who reacted. 6,800 people who reacted, 4,800 ang tumatawa. Tinatawanan nila si John Vic Rimulya, samantalang 1,200 ang galit. Yan bang hindi manununog? Samantala 646 lang ang nag-like sa kanya. So, sana nga hindi Ampaw Sami, sabi niya, huwag kayo kampante dahil puno na ang taong bayan sa kabi-kabilang korupsyon sa bansa. Sinasayang nyo ang buwis ng taong bayan. Dennis de la Cruz, di ka sure? Mang Technician, next day we all see the lawless rally ever, the Armageddon rally. Diana Biogela, we, sure ka kuya? Betay Salazar, are you sure? Rimulya. Rene Osorio, baka masorpresa ka na lang. Rosel Morata, sigurado ka? Oh, sure ka ba? Puro sure ka ba? Sure. Oh. Tandaanan mo, like father, like son. Okay? So, mayroon ding pahayag ni Senator Lacson tungkol nito. Sandali ha. Ito, pahayag ni Senator Lacson. Pakinggan natin. Galit na yung ating mga kababayan. Galit na. Na-inspire pa sila nung nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, na gusto talaga niya raw, walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Galit na yung ating mga kababayan. Galit. Na-inspire pa sila nung nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang
lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, na gusto talaga niya raw, walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong masustain, yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, agree ako kay Senator Lacson, ano? Pag masense ng taong bayan na determinado ang Pangulo, na kahit pinsan niya, kahit kaalyado niya, talagang sasagasaan niya, yan. Medyo kakalmang taong bayan. Kailangan kung may cover up, pumanda kayo. Kasi talagang galit na ang taong bayan. Yung boiling point, malapit na. Naghihintay na lang ng spark. Ano yung mangyayari na dyan na talaga parang bulkan na puputok na. Pag nangyari yan, delikado. Kaya yung sinasabi ni Secretary Mulya, okay naman yun. Part of his job. Positive thinking. Sabi niya na hindi mangyari yan. Kailan? Kung ako yung tatanungin is, depende sa administrasyong ito, sa kanilang sinseridad. Pag makita na may napaparusahan, kahit sino dyan, lalo na politiko, okay. Kakalma ang taong bayan. Kailan ko ang pinaparusahan lang, yung mga kontraktor lang? Wala. Actually, mga kontraktor, biktima rin yan, biktima. Ayaw na sana nila, kailang napipilitan lang Ang dapat maparusahan ng mga contractors. Paano nila paparusahan ng contractor, Yung independent commission, okay sana, kailang. Pero yung executive order, ang priority is 10 years daw ang iimbestigahan. Baka tapos na ang term ng presidente, hindi pa tapos ang investigasyon. Tapos, buong 6 years ng PRRD administration, isasama nila. Baka mamaya, puros Duterte lang ang may kasalanan. Wala na. Bakit hindi mag-focus? Itong first 3 years ng administrasyon ito, dito pumutok yung palpak, mga substandard, mga guni-guni nga flood control projects. Dapat dyan na sila mag-focus. 10 years daw ang iimbestigahan sige na lang, pagbigyan natin sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. Pero mapag-ilisan amano ito sila. Di ba? Diyan ka gamay. Wala na na Bet, yan na. Katuloy ang sila. napiko pa sa langsang ka ba? Bali na kung may ganyan na daw. Sige. Ayan. Og karon nindot na gid kayo ang ilang balay. So nakabalay na gid ka. Kawalan na gid ko. Nindot na gid kayo. Oh.
Lahat ng pasalamat dito sa Ginoo nga Oh. naka salamat sa Ginoo nga ug sa nag-sponsor ani nga og nagatan sa video nga nakawalay na gid ko. Oh. Salamat pod kayo. Salamat.